What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin. Sobra na di umano ang ginagawa ni Romualdez sa pang-iipit kay VP Sara mga kababayan. Dahil pati ang 13 tao ni VP Sara niligwak ni Tambalos sa kanilang mga posisyon sa Malacanang. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman hindi maiwasang magalit ng mga taga-suporta ng Duterte dito sa kampo ng Pulahan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang nakakabahala na pangyayari sa ating gobyerno. Yung nagsisimula na away politika, Marcos Romualdez clan versus Duterte political clan. Ito, may 13 officials na nasa gobyerno pa ngayon, biglang niligwak ng administrasyon ni PBBM. Unceremoniously. Ito, Daily Tribune na balita. Duterte's appointees acts unceremoniously. So, bakit? Kasi may mga holdover appointees, panahon ni Tatay Digong, okay, hindi naman lahat tinanggal, may mga naiwan pa. At itong naiwan pa, bigla na lang na, alis na kayo. Di na namin kayo kailangan. Without any reason. Okay, so, ito po, mga pangalan. Karamihan dito nasa Malacanang. Attorney Zeni Ferolino Inad. Director Roderick Gavia. Director James Mabilin. Tatlo. Assistant Executive Secretary John Richie Gigayon. Assistant ni Executive Secretary Bersamin. 4. Director Aliza Marie Gilot Salarda. 5. Director James Joffer Aguilar. 6 na yun. Ito pa. Director Florence Bantugan. Director Roberto Bartolini Jr. Ano yan? 8 na yun. Attorney Margareta Yu. Ang alam ko, ito Margarita Yu. Parang sa DOX. I'm not sure. Attorney Ramon Marcaida. Edmond Tayaw of the National Coast Watch System. Ineroso Bolina of Anti-Terrorism Council Program Management Center. Parang kilala ko ito, Generoso Bolina. Parang retired general ito. And then Crisostomo Beltran of the Presidential Management Staff. Okay? So, ito yung statement ng Daily Tribune. 13 Duterte appointees were simply verbally informed that they were terminated from their jobs effective last Friday, September 29. So, ang Daily Tribune, meron siyang source within the palace, kaya lang hindi na nila pinanganlan. According to the source, there was no memo or written notice given to them. Basta tapos na ang inyong termino. Effective September 29. Okay. So, yung ligwak, according to the insider, yung nag-report, ano la ito? Kasama na ito sa paglilinis
ng PBBM admin ng mga Duterte appointees. Kasi by 2028 talagang maglalaban is Speaker Romualdez versus VP Sara, according to the insider. Okay, ano naman ang reaction ng Presidential Communications Office tungkol ito? Wala, silent. Walang statement, no confirmation or no denial at all. So, anong ibig sabihin nito? Kung hindi sana totoo, maganda yung magbigay ang statement ng press office na that's not true. Walang niligwak. Ngayon, lumabas na eh. Mainstream media ito ha. Daily Tribune, isang respetado rin na newspaper. Tahimik. What does it mean? Dahil tahimik. Ako, opinion ko lang ito is totoo na naligwak. Kasi, ang mga presidential appointees, they serve at the pleasure of the president. Ganun lang yun eh, kasimple. Example, yung marami, sino bang pinakalites? Medyo matagal, yung si NCIP Executive Commissioner bang tawag? Executive Director. NCIP si Allen Capuyan. Matagal-tagal din na nanilbihan, panahon pa ni BBM. Appointee ito ni PRRD. Kaya lang, mga 3 or 4 months ago, pinalitan na siya. 2 months lang. Meron ng bagong NCIP commissioner ngayon. Commissioner pala yon. Meron na. Ano pa? Maraming mga hindi po biglaan ang pag-terminate. Unti-unti. So ito, nakakapagtaka dahil bigla. 13, unceremonious. Wala pa namang kapalit. Totoo ba yung sabi ng insider na nililinis na nila itong PBBM admin ng mga appointees ni Duterte kasi ayaw nila na mahaluan itong administrasyon ni PBBM ng mga pro-Duterte officials. Kasi by the time na magsalpukan na Speaker Romualdez and VP Sara, talagang solid na mga loyalist ng Marcos Araneta clan ang nakaupo sa gobyerno. Okay? So, ako, I buy that idea. Kasi, very clear naman ngayon ang mga sinyales na tatakbo si Speaker Romualdez na maging presidente ngayong 2028. Signs are very clear. Yung pinaka-latest na expose ni Madam Maharlika, yung Malaya Rice. Okay? Ano yung Malaya Rice? According to Maharlika, mga smuggled rice na ireripak ni Speaker Romualdez, tig 5 kilos, tapos nandun yung litrato niya na freedom from hunger. Okay, ipamimigay ngayon sa mga tao. So, that's early campaigning. Trabaho ba ng Speaker of the House na mamigay ng bigas? Hindi naman Ang trabaho niya, gumawa ng batas. Bakit siya mamimigay ng bigas? Ganun ba? So, mga latado ba, yung pag-raid niya ng mga warehouses sa Bulacan noong August 24. Trabaho ba yun ng speaker? Hindi naman. Yung puwersa niya na mag-resign, yung inutil na administrator ng Office of the Transportation Security sa NAIA. Trabaho ba ng Speaker of the House yun? Hindi. So, lahat ito, nagpapakita na parang may ibang interest ang Speaker of the House. So, ano yan? So, as early as now, nakikita ko, that's my opinion, na tatakbo siya by 2028.
Again, expose ni Madam Maharlika from the Puting Ahas, ang plano talaga is ayaw na ng Marcos, Araneta, Romualdez clan na mawala sila sa power. So, hindi nila papayagan na Duterte, Sara Duterte ang maging presidente by 2028. Ang plano ng clan, tatlong clan pala yan, Marcos, Araneta, Romualdez clan. Ang gusto nila, Martin Romualdez ang presidente ngayong 2028, and then by 2034, it will be Sandro Marcos. Yun ang plano. But all these are just plans, depende na sa taong bayan. Okay? Basta, totoo kaya na, kasi, hindi naman kinonfirm ng Malacanang kung talagang niligwak nila. But I believe, ang Daily Tribune, hindi basta-basta magpalabas ng ganitong balita kung hindi sigurado ang kanilang source. Duterte's appointees acts unceremoniously. The presidential battle 2028 has begun. Romualdez versus Duterte.